Okay, proceed tayo. Bismillah. Para makuha natin yung nasya'atu wa tatawwarul ilm al-iqtisadil islami. Kung may patatawar po sa hindi Islam, no? Meron din sa Islam, of course, kumpleto tayo, alhamdulillah, no? Ang Islam ay kumpleto. Masyaallah, alhamdulillah. Okay, kukunin natin yung last na. لقد ظل المصطلحات الاقتصاد السياسي مستخدما إلى أوائل القرن التاسع عشرة وفي عام 1890. Paano basahin niya sa Arabic? The, the attendance closed. Close na ang attendance natin. Hasanan. Okay. Tuloy tayo. Barakallahu fikum. Dito po, noong una, tinatawag ang economics, no? Noong unang panahon, tinatawag ang economics or economics bilang political economy. Al-iqtisad as-siyasi, no? Pinag-combine sila, politics and economics. Dahil malapit ang ugnayan nito sa politika at lipunan, ngunit sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng malinaw na paghihiwalay. No? Noong 1890, inilathala ni Alfred Marshall po ang kanyang tanyag na aklat. Ano ang aklat ni Alfred Marshall na tanyag? Principles of Economics. Yung pinag-aralan natin ngayon, yung title, hindi po yung kitab ni Marshall, Alfred Marshall. Hindi ito yung kitab niya, pero yung pinag-aralan natin ay ano? Mabadi al-Iqtisad al-Islami. Principles of Islamic Economics. May kitab po si Alfred Marshall na tanyag na kitab niya, masyhur na kitab niya, na title ay Principles of Economics. Mabadi'ul Iqtisad. Simula noon, mas lumaganap ang paggamit ng salitang economics, ilmul iqtisad, kaysa political economy. Ang aklat na ito ay nagbigay diin na maaring pag-aralan ang ekonomiya bilang hiwalay na agham bukod sa politika at lipunan. Anong halimbawa niyan? No? Political economy, bago 19th century po, ang halimbawa niyan kung pag-uusapan ang buwis, hindi lamang ito issue ng ekonomiya, kundi issue rin ng politika. Sino ang nagdedesisyon? Sino ang nagbabayad? That is the question. No? Sino ang nagdesisyon diyan? At sino ang nagbabayad? Tafaddalu. Dito muna tayo. Paano muna tayo dito? Discussion. Tafaddal. Okay. Sa political economy, before 19th century, tafadhal akh Yusuf, barakallahu fik. Jazakallah khairan. Assalamualaikum Ustaz. Ano ang Waalaikumsalam. question? Sino ang handle ang mga economics? Opo. Before 19th century po sa political economy, ang halimbawa natin diyan, kung pag-uusapan natin ang buwis, hindi lamang ito issue ng ekonomiya, kundi issue rin ng politika, politics. Ang tanong dito, sino po ang nagdesisyon? Sino rin ang nagbabayad? Tafadhal. Sa unang panahon, ang mga hari o kung ilang mga kings and queens man sa mga bansa. Example sa England, usually ang King of England or France, sila mo handle ang mga economics sa bansa. So, if mababa ang economy sa ilang lugar, sila mo handle ang mga economics. Same thing sa Middle East during the time sa Salahuddin Ayyubi po or sa King Henry the Seventh man, or even before ang mga politics man, ang mga regional rulers man sa mga Roman grupo after the fall of the Roman Empire, ilang governors man, ilang leaders ma-handle ang mga economics. At kay ang mga officials, ang mga hari, ang mga governors,
na may mga political positions man. So, kings, princess man, at lahat at iba pa. Naam, mashallah. Jazakallah ya Sheikh Yusuf. Mumtaz, khulasatul kalam ni Sheikh Yusuf, in short po ay ang nagdesisyon, ano? Of course, ang politics, no? Mga queen and queen, no? Mga government. Sino ang nagbabayad? Of course, ang tayo, mga lipunan. So, connection yun, nagsama yung political economy doon. Tama po ba ya Sheikh Yusuf? Yan po yung khulasa ng kalam mo. Right? Naam. Barakallahu fik. Okay, jazakallah khairan Sheikh Yusuf. Mashallah, the best one. Okay, Sister Fatima, tafaddali. Ano sa iyo? Barakallahu fik. Bali sa panahon nung nauna po, ang mga nagbabayad, siyempre mga poor, yung mga peasants, mga farmers, ang sa kanila ang ang pagbabayad ng buwis, and sa gobyerno sila ang nakikinabang sa share ng crops na nag-require ng labor in replacement ng money. Tama, Yun po. tama. Barakallahu fikum. Naam. Bima'na, no? Dito po, pag-usapan natin ang buwis, Sister Fatima, jazakallah khairan. Mumtaz po, mashallah. Jazakillah khairan. Naam, kung pinag-usapan natin ang buwis sa political economy, ay hindi lang issue ng ekonomiya yan, kundi issue rin ng politics. Bakit? Sino ba ang magdesisyon? Of course, ang mga king at saka queen, ang leader of the country, right? O sino ang magbabayad? Yung sinabi ni Sister Fatima, ni Sheikh Yusuf, na? Yan po ang political economy before 19th century. So, ibig sabihin, ang political economy ay hindi sila nagkakiwalay. Nandyan yung politics, nandyan yung economics. Kaya po, ang Biwang Institute of Islamic Knowledge, inshallah, ay mag-open kami ng Bachelor of Arts in Economics and Political Science. Bachelor of Arts in Economics and Political Science. Kasi napakahalaga po yan sa ating ngayon. Wallahu alam kung may mag-register. Okay, walang problema. Alhamdulillah, major ko po yan. Okay. Sino pa? Okay, tuloy tayo. Ang pure economics po. Pure economics pagkatapos ng pagkatapos po ng 1890. Doc, ang Naam.